Susunod mga kababayan, dito tayo kay Saldico. Kay Saldico tayo mga kababayan. Yung sports car ni Saldico mga kababayan ay tukoy na kung sino ang may-ari at saan. Kent, mong turuan kasi eh. Turuan ko siya, bahala siya sa buhay niya. Ito mga kababayan, dito tayo kay Saldico. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulit na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ang date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandang ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row. At siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumentong nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa Agenda Weekend, Joash Nako mga kababayan, si Sam Versosa masilip to. Kasi nagtatanong mga kababayan, paano makabili si Saldico ng isang Maserati? Si Sam Versosa lang naman ang distributor sa buong Pilipinas niyan. Ang problema,
yung address na itinuro doon sa papel ng Maserati ay yung front row ni Versosa sa mismong Quezon City. Allah! Hindi ba kaya si Sam Versosa may ginamit na ibang kumpanya? Allah! Nagtatanong lang ha, nagtatanong lang. At mga kababayan, ito ang patunay na yung mga dokumento na may petsa na screenshot ni Saldico ay hindi luma, which is bago. Kasi bakit? Nagko-conflict yung address doon sa kotse na bagong bili. Paano nangyari na 2024 ang mga maletang dineliver? 2025 ang kotse binili. Oh, ayan na. Sabi ko nga sa inyo mga DDS, kung gumawa man kayo ng kwento para kay PBBM, huwag kasi yung napapalpak at nabubutasan kayo. Kasi bakit? Ang sabi ni Gutesa, 2025 siya nag-deliver sa Malacanang ng mali-malitang pera. Pero bakit kay Saldico 2024? At pangalawa, yung kotse na Maserati ay 2025 binili, bago lang. So, paano nangyari yung date ng picture ay 2024? Ayan, butas na naman. Palpak na naman si Saldico. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, according sa aking biik na walang puwet, no, na mga IT or intelligence, yung mga yung mga matatalino pagdating sa mga intelligence na yan, no, ay ginawa ang video, inedit ang video sa BGC. Sa BGC po inedit. So, paano nangyari 2024 yung picture ng maleta katabi ang kotse kung ang kotse ay binili 2025? So, ibig sabihin, inedit nga nila. Oh, gawa-gawa, kwento lang. Pangalawa, nabubutasan pa dito si Sam Versosa kasi bakit? Si Sam Versosa, mga kababayan, ang isang tao lang na distributor ng Maserati sa Pilipinas. Maserati ba? Sa Pilipinas. So, hindi ba kaya yung pangalan nung nabilhan ni Saldico na Maserati, o Maserati ba pagbasa niyan? Mga kababayan, hindi ba dummy account yun? Kasi, wala namang ibang nagbebenta ng sasakyan dito, kundi si Sam Versosa lang. Ang pangalan ng company ni Sam Versosa ay iba doon sa nabilhan ni Saldico. So, bukod ba kay Sam Versosa, may iba pa? Or may alam si Sam Versosa doon sa binilhan ni Saldico? Naku, masisilip si Sam Versosa neto. Masisilip si Sam Versosa dito. Dahil kay Saldico. Na ito na mga kababayan. May madadamay na naman. Ulitin ninyong pakinggan mga kababayan sa balita. Yung mga dokumento, hindi pa rehistrado yung sasakyan. Tapos yung kumpanya na binilhan ni Saldico ay doon itinuro sa front row na opisina ni Sam Versosa na kung saan doon nakapark yung mga sports car nga. Pero iba ang networking company doon sa itinuro na binilhan na address ni Saldico. Binilhan ng sasakyan. So ngayon mga kababayan, kung doon itinuro, tas iba ang nakatayo, ibig sabihin may alam. Kasi, ulitin ko mga kababayan, pakinggan ninyo. Naku, madadamay si Sam Versosa dito. Ito sasakyan, halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Sukali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Sukali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na front row ang aming naabutan dito. Isang bag. Sukali Trading. Pero nung pinuntahan ng bilyonaryo yung address, front row building. Hala! Naku, Sam Versosa. Kasi walang ibang distributor ng Maserati. Si Sam Versosa lang. Pero ang nakapangalan doon sa dokumentong nabilhan ni Saldico, Sukali Trading. Nung address ng Sukali Trading, ang nakalagay front row. Ngayon, baka yung Sukali Trading, baka lang nagtatanong tayo. Yung Sukali Trading ay isa yun sa mga account din ni Versosa.
Wala naman akong sinabi na mali ang sukali trading. Malay natin ang sukali trading ay kompleto sa dokumento. Walang problema. Hindi naman tayo magtaka niyan mga kababayan sa mga negosyante na ngayon nga iba-iba ang pangalan. Iba-iba ang company na nakaregistered. Bakit? Ang mga diskaya nga, siyam ang kanilang construction company. Pero isa lang may-ari. Nagtaka ba tayo? Wala naman Diba? Walang problema kung ang sukali trading ay kay Sam Versosa. Ang problema doon, kung complete documents ba? Kasi, sa mga diskaya, ganun ang nangyari, di ba? Siyam na kumpanya, isa lang may-ari. Walang problema. Kahit sabihin natin kung yung sukali trading kay Sam Versosa yan, yung asukali, yung lasingin mo, yung tubain mo, di ba? Yung tubuhan mo kasi may asukal Yung asukali, yung tubuhani, yung tubaan, yung sukaan. Wala tayong pakialam kung sinong may-ari ng kumpanya na yan as long as complete document sila, rehistrado at hindi smuggled. Ang problema mga kababayan, ang sabi ng Billionaire News Channel, iisa lang naman ang distributor ng Maserati. Si Sam Versosa lang. Tapos nagkataon pa na ang sukali trading doon mismo sa building ng front row na pagmamay-ari din ni Sam Versosa at kung saan mo matagpuan yung napakarami niyang sports car. Yung punta kayo ng Quezon City, lalagpas lang kayo ng overpass. May overpass dyan may paliko ganon, may papuntang Santa Mesa, may papuntang Caloocan, yung street niyan papuntang Rotonda, papuntang City Hall. Bago ka lumusot dyan yung address ng sukali trading na pinuntahan ng BNC, may overpass dyan. Tumawid ka doon, nandun yung building ng front row na nasa ilalim dyan, puro sports car ni Sam Versosa. Kahit dumaan ka nga lang dyan, makamotor dyan, sisilipin mo yung front row. May malaking billboard yan Andun sa baba, may mga kotse na mga sports car. So walang problema kung ang may-ari ng sukali trading, yung tubuhan trading, o tubaan trading, sukaan trading, kasi may asukali Di sana may tubuhan kasi may asukal. Wala tayong pakialam kung sinong may-ari as long as yung mga ganyang trading company na yan ay rehistrado at hindi peke. Naku, masisilip si Sam Versosa dito. Baka alam yan ni Aimee kasi sabi niya may babaliktad daw. Nako. Panibagong issue na naman ni Saldico. May nadadamay pang panibagong tao. Pahamak talaga itong si Saldico. Ay, nako mga kababayan. Buti na lang yung nabili kong sports car. Sa Alabang. Diba? Kent, yung yung sukali trading, Saldico yan, binaliktad lang. Sukali ba? Saldico? Hindi naman. Sukaldi ba? Trading? Sukali naman nakalagay Hindi naman sukaldi. Sukali. Diba? Nag-iwan ng bakas pero ang mindset ng DDS sarado. Kaya nga, diba? So yun po yun mga kababayan. Klarong-klaro Hindi tayo nagagawa ng kwento kasi mismo ang BNC or Billionaire News Channel ang nag-issue niyan. Bistado na mga kababayan. Ay Diyos ko. Ay meron pa ngang isang mayor ng Pagadian na Alice Go daw. Ayan. Ay Diyos ko. Pati si Marcoleta. Kita nyo mga kababayan. Ito, ombudsman, inimbestigahan na si COA Commissioner Mario Lipana at asawa niya dahil naugnay sa Olympus Mining. Nako, ito mga kababayan, ang daming dito, ang daming tawag doon, ang daming mga nasasangkot na mga nasa gobyerno. Kaya mga kababayan, wala na tayong pag-asang umunlad dito Sabi ni ma'am, that traveling babe, mag-house tour ka. Ayaw ko po ma'am. Mahirap na for my security. Ayaw ko pong iikot po. No, yan po ang pinakaiiwasan po namin mga vlogger. Yung ipakita yung lugar, yung hitsura ng lugar. Kasi mahirap. Mahirap talaga mga kababayan.
Lalo na ngayon, no, na yung ating buhay, syempre, itong mga ginagawa natin para naman to sa ating lahat, yung pag-re-reaction natin sa mga pangyayari, paugnay sa korupsyon, yung magiging mga katiwalian, di ba, mga kabastusan, mga kababuyan, kadimunyuhan ng mga politician. Kaya dapat ingatan natin yung ating tawag dito, sarili. No? Katulad nito, syempre, may mga nanonood sa atin, may mga na-influensyahan tayo, mga content creator tayo eh. Content creator, vlogger, influencer. So, syempre, may mga nanonood sa atin, may nakasubaybay sa atin. 'Di ba? Kaya, mahirap. Mahirap po talaga. 'Di ba? So, yun po yun, mga kababayan. Alam nyo naman po, no? Klarong-klaro nyo po.